Hindi matanggap ni Jeremy na pinagpalit siya ng kanyang nobya sa isang lalaki na may kaya sa buhay. Nangako sila noon sa bawat isa, ngunit ganito ang nangyari. Magkaklase noon ang dalawa mula elementarya hanggang high school, kaya naman ay kilala nila ang bawat isa. Isang anak magsasaka lamang itong si Jeremy, samantalang si Claire naman ay anak ng isang businessman na kilala sa kanilang lugar. Alam nilang dalawa na kapag nalaman ito ng mga magulang ni Claire ay paniguradong tutol ito sa kanilang pag-iibigan, kaya palihim na lamang silang nakikita sa tuwing may pagkakataon. Habang nasa high school ang mga ito, naging kaklase nila sina Max at Jason. Isa mga ito sa kilala sa lugar dahil na rin sa yaman ng pamilya. May gusto itong si Max kay Claire, kaya nga lagi itong nagpaparamdam sa kanya, pero dahil nariyan si Jeremy na laging kasama ng dalaga, kaya naman ay walang pagkakataon itong si Max para magtapat ng kanyang naramdaman dito. Jason, ano bang meron kina Jeremy at Claire? Naku pare, ang pagkakaalam ko lang dyan ay matagal na silang magkaibigan. Mula pa noong elementarya hanggang high school, kaya nga ay close sila sa bawat isa. Hindi kasi pinapalata nila Jeremy at Claire na magkasintahan sila, pero sa loob-loob nila ay mahal nila ang bawat isa. Naghintay ng sundo itong si Claire habang nagkukumpute naman pauwi itong si Jeremy. Kailangan niya makauwi ng maaga para tumulong sa gawaing bukid. Claire, may hinintay ka ba dyan? Kung gusto mo sumabay ka na sa amin o ihatid na sa inyo. Naku, maraming salamat Max, pero hinintay ko kasi ang sundo ko. Ganun ba? Yung si Jeremy, magkano ba kayo? Magkarelasyon ba kayong dalawa? Hindi Kaibigan ko lamang siya since elementary pa kami. Kung sa bagay Claire, akala ko papatol ka doon sa isang anak magsasakay. Claire, may pagtatapat sana ako sa iyo Pwede ba akong umakyat ang ligaw sa inyo? Ano? Oo Claire, alam mo, gusto kita. Matagal na sana kitang kausapin, pero niren kasi yung asangot mong kaibigan palaging butod na butod sa'yo. I know your family background, your dad is a businessman, at sa palagay ko, bagay tayo dahil katulad niyo ay nasa business industry din mga parents ko. Max, pasensya ka na, pero sa ngayon kasi hindi pa ako handa sa ganyang mga bagay. Gusto ko munang makapagtapos ng pag-aaral. Sige na, narito ng sundo ko. Sige Claire, ingat ka pa uwi. Bagamat unang beses pa lamang itong kinausap ni Max ay pero mukhang busted na ito. Pero hindi siya susuko dahil alam niyang bagay silang dalawa at ayaw niyang mapunta ito sa ibang lalaki, lalo na doon kay Jeremy na anak ng isang magsasaka. Nakauwi na rin si Jeremy sa kanilang tahanan matapos magbihis agad itong sumunod sa bukid. Malawak ang kanilang lupain at pinagtimnahan ng mga palay, gulayan at mga hayupan. Simple pamumuhay lamang sila. Ang totoo, malaki ang naipon nila bawat anihan. Pagkarating ni Jeremy sa bukid ay laking gulat nito dahil sumisigaw ang kanyang ina at humingi ito ng tulong. Nay, ano nangyari sa'yo dyan? Anak, ang tatay mo, bigla siyang natumba. Hindi ko naman siya kayang buhatin kaya mabuti na lang at narito ka ngayon. Nay, tara na, dalhin natin sa ospital. Agad binuhat ni Jeremy ang ama patungo sa kalsada, bagamat medyo may kalayuan pa ito. Habang hindi pa sila nakarating sa highway, tumawag ng kanyang ina na isang ambulansya. Kaya naman saktong pagdating nila roon ay naroon na ang sasakyan. Mabilis itong umalis patungo sa ospital. Pagdating nila doon ay dinala ito sa emergency room. Nay, dapat tinawagan niyo ako kanina pa. Jeremy, hindi ko naisip yun dahil sobrang takot ko. Maya-maya pa dumating ang doktor para ipaalam sa kanila ang naging sitwasyon ng kanilang ama. Mrs. Reyes, mabuti na lang at umaban itong asawa mo. Sa ngayon, kailangan niya muna magpahinga. Pero I recommend na huwag niyo muna siyang patrabuhuin. Bukas, pwede na siya makauwi. Maraming salamat po, Dok. Kinabukasan lumabas na nga ng ospital ang mga ito. Kahit sa simpleng nilang pamumuhay bilang magsasaka ay nabayaran man nila ang bill, ngunit laging pinaalala ng doktor na kailangan munang napahinga ang kanilang ama. Paano to Sylvia? Sino na ang matatrabaho sa bukid natin? Si Jeremy nag-aaral pa sa high school at sa sunod na pasukan ay nasa senior high school pa lamang siya. Habang nagsalita ang ama ay narinig ito ng binata. Tay, huwag kayong mag-alala. Ako muna papalit sa inyo. Total naman, tapos na rin kami sa aming final exam at hinintay namin yung resulta namin.
Sigurado ka ba, Jeremy? Sigurado ako, Tay. Dito tayo nabubuhay sa ating pagsasaka. Ito rin ang magbabago sa buhay natin. Nagpasalamat nga ako sa inyo dahil nung nasa abroad pa kayo, nakabili tayo ng 6 na hektaryang lupain. Sabi nila, mahirap ang magsasaka. Oo, pero mas mahirap kung walang may pakain sa pamilya. Pero anak, kaya mo bang magtrabaho nito? Meron tayong palayan, babuyan at gulayan. Tay, hindi naman talaga ako ang gagawa nito. Mag-hire tayo ng trabahante, pero tutulong din ako. Sige iho, ikaw muna magsikaso sa mga sakahan natin at hayupan. Dahil nga sa tapos na rin sila sa klase noon ay maghintay na lamang sila sa sunod na pasukan bilang senior high school. Samantalang hindi naman nagpatalo itong si Max. Ginawa niya ang lahat para mapansin ni Claire. Nang minsay dumalaw ito sa bahay ng dalaga para bumisita dito. Claire? May naghanap sa iyo sa labas. Ang pangalan niya daw ay Max. May dala siyang bulaklak. Pasukin ko na ba? Ma'am, sige po, kayo pong bahala. Claire, hindi mo ba na-appreciate ang ginawa niya? Pinuntahan ka pa dito. Mukhang meron siyang dalang bulaklak at maligo siya sa'yo. Ma'am, wala akong gusto sa kanya. Bakit, Claire? Meron na bang ibang naligaw sa'yo? Tingnan mo, napaka-porma, maayos manamit, at mukhang meron siyang may pagmamalaki. Kaya punta mo na sa sala at kausapin mo ha. Napilitan lamang itong si Claire na puntahan si Max dahil sa pangulit ng kanyang ina. Magandang araw, Claire. Max, ano na naman to? Diba sinabi ko na sa iyo na ayaw ko munang pumasok sa ganitong bagay? Claire, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon. Ito nga pala, flowers and chocolate for you. Napilitan na lamang din tanggapin ni Claire ang lahat. Sa unang pagkakataon ay nakipagkwentuhan naman itong si Claire sa binata. Na-realize ni Claire na maganda rin palang makitungo itong si Max sa kanya. Excuse me, mukhang nag-enjoy kayo dyan ha. Ito nga palang snacks para sa ating lahat. Naku ma'am, nagabala pa po kayo. Ganun naman talaga ako kapag may bisita ang anak ko. Anyway, ano nga palang trabaho ng mga magulang mo? Well, nasa business industry din po ang mga magulang ko. Oh, nice. So paano? May gagawin lang ako ha sa kusina. Claire, I just want to say, kung may gagawin ka ba this week, yain sana kitang kumain sa labas. Don't worry dahil magpapaalam na ako sa mga parents mo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Max, pero... Nagdalawang isip itong si Claire dahil alam niyang nariyan si Jeremy at nangako sila sa bawat isa. Pero baka magtaka naman ang kanyang mga magulang kung bakit hindi siya pumapayag sa alok ng binata sa kanya. Okay Max, walang problema. Tawagan mo lang ako kapag anong oras yun ha. Naging magaan ang pakiramdam ni Claire sa lalaki. Inakala niya noon ay mayabang ito pero nagkamali siya. Samantalang ilang linggo na ring walang pasok, naging abala naman si Jeremy sa gawaing bukid. Nag-usap lamang silang dalawa ni Claire para mumusta sa phone. Jeremy, sabay tayo mag-enroll sa senior high para makita tayo dito. Claire, ang totoo baka hindi mo na ako mapag-aral ngayon. Hindi na kasi makapagtrabaho si tatay Kaya ako na lamang muna ang mag-asikaso sa mga pananim namin. Ha? Bakit naman Jeremy? Akala ko ba gusto mong makapagtapos ng pag-aaral para naman may pakilala kita sa mga magulang ko? Oo Claire, pero kung hindi ko ito gagawin, baka malugi ang pananim namin. Gusto mo, magkita na lang tayo dyan sa enrollment. Huwag na lang muna tayo magkita Jeremy. Ikaw ang bahala dyan. Ginusto mo yan Mag-ingat ka na sa trabaho mo. Medyo na-disappoint itong si Claire sa naging pag-uusap nila ni Jeremy. Lumipas ng isang buwan, pasukan na ngunit hindi talaga pumasok si Jeremy. Sa halip ay nagpatuloy ito sa kanyang responsibilidad sa pamilya. Ganun pa man, hindi naman may pagkakaila na malaki naman ang kita nila sa pagsasaka sa 6 na hektaryang lupain. Yun nga lang ay halos nakababad buong maghapon. Nagpatuloy sa paglipas ang mga taon at halos wala na silang naging komunikasyon ni Jeremy at Claire hanggang sumapit nga ang 9 na taon. Nabalitaan ni Jeremy na magkakaroon ng reunion sa high school kaya hindi na ito nagpatumig-tumpik pa. Tinawagan niya ang kanilang advisor na dadalaw ito sa naturang reunion. Hindi niya alam kung ano na ang estado ng mga dati nitong kaklase at kabatchmates sa high school. Sakto at kaka-harvest lamang nila ng mga gulay at palayan. Kaya naman nagkaroon siya ng oras para magsaya sa sarili.
Siyam na taon na pala ang nakalipas marahil ilan sa mga naging kaklase nito ay profesional na at may sarili ng trabaho. Sa oras ding iyon ay nagmadali ito ang nagpahatid sa tricycle. Sobrang nanabik ito na makita ang mga klase, lalo na itong si Claire. Mula kasi nung nalaman nito na hindi mo na ito makapasok sa paaralan ay nagbago na ang pakitungo nito sa kanya. Minsan na lamang itong tumatawag hanggang sa nawalan sila ng komunikasyon. Pagaba ng tricycle, habang nakatingin siya sa malaking gusali at kitang-kita niya ang mga nagandahang mga classmate at sa loob ng mahabang panahon ay nakita niya muli itong si Claire dahilan para lapitan niya ito. Ngunit laking gulat niya dahil malaking pagbabago ni Claire. Claire? Excuse me, sino ka? Hindi mo na ba ako natandaan? Jeremy? Mabuti naman at nakarating ka sa reunion natin na ito. Akala ko doon ka na lamang palagi magtambay sa palayan. Claire, mas lalo kaya itong gumaganda ngayon Jeremy, ganun talaga. At may trabaho na ako, kaya ko nang bilhin ang lahat ng gusto ko. Ikaw, huwag mong sabihin na nasasakahan ka pa hanggang ngayon. Claire, pwede ba tayo mag-usap tungkol sa ating dalawa? Jeremy, 9 na taon na nakalipas, wala ka nang puwang sa puso ko. Isa pa, may boyfriend na ako. Claire, paano man yung pangako natin? Tumigil ka na Jeremy. Wala na naging tayo at huwag ka na umasa na babalikan pa kita. Alam mo, tama si Max noon Wala akong mapapala sa'yo. Ano ang may papakain mo sa akin? Hindi ka nga nagtapos ng pag-aaral dahil mas inuna mo pa ang pagiging magsasaka. Ito nga pala si Max ang boyfriend ko. Kaya huwag ka na umasa pa na balikan pa kita. Pare, Jeremy, tama ang hula ko sa'yo noon Tatanda kang isang magsasaka, katulad ng magulang mo. Tingnan mo kami. Kaya yan ang suot namin ngayon dahil professional na kami. Tingnan mo ang venue na ito. Ang ganda diba? At sigurado akong big time ay may-ari nito. Ang balita ko nga kaklase natin sa high school ang may-ari nito at lahat ng gusto mong inumin ay libre dito. Grabe, sobrang yaman talaga ng kaklase natin. Sana makilala ko siya. Jeremy, kaya mo lang ngayon, huwag ka na lumapit pa sa girlfriend ko kung ayaw mong masaktan kita. Nasa isang sulok lamang itong si Jeremy, naghintay kung kailan magsisimula ang party sa araw na iyon. Bago nagsimula ang reunion party, ay nagsalita muna ang principal at ilan sa mga advisors. Nagpasalamat sila dahil isang dating estudyante na nagpahiram sa naturang special na venue. Habang nasa stage pa ang principal at kasalukuyang itong nagsalita, laking butataka naman na Claire at Max kung bakit naroon si Jeremy malapit sa principal. Nais nila itong sabihan dahil wala itong galang habang nagsalita ang principal. Huy, Jeremy! Hindi mo ba talaga alam kung paano gumalang? Nakita mo namang nagsalita pang principal diba? Tapos ikaw naman itong hindi mapakali sa kalakad. Ang mabuti pa, umalis ka na sa reunion na ito dahil hindi ka bagay dito. Umalis ka na, Jeremy. Listen, ladies and gentlemen. Nais kong pakilala sa inyo ang owner at businessman na nagpahiram sa atin ng venue na ito. Please come on stage, Mr. Jeremy Reyes. Nang narinig ito ni Claire at Max ay laking pagtataka nila, baka nagkamali lamang sila ng rinig. Pero naglakad patungo sa stage ang binata habang nakipagkamay sa principal. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Jeremy. Marahil marami ang nakilala sa akin dito at siguro nagtataka kayo kung bakit ako naging ganito. Alam nyo, hindi ko kinakahiya na isa kong anak magsasaka. Pero ang tanong, paano ko napundar ang ganitong negosyo? Sa kabila ng hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo, isang high school graduate lamang ako, ang taong nasa harapan nyo ngayon. Hindi ko pinagmamayabang na kahit high school o college graduate ka man, ang mahalaga dito ngayon ay may pangarap ka sa buhay mo at yun ang dapat hindi mo susukuan. Marami dito sa atin na batchmate ngayon ay tumigil sa pag-aaral marahil sa hirap talaga ng buhay. Pero at the end, ano man ang kinalabasan nito, dapat pa rin nating igalang ang bawat isa dahil ang bawat buhay ay may kanya-kanyang responsibilidad. Mahirap ka man o mayaman. Alam nyo, ginawa kong lahat. Pinag-aralan ko ang mga diskarte bilang isang magsasaka. Para sa iba, isa itong mababang uri ng trabaho pero alam nyo bang kumikita ako ng kalahating milyon sa tuwing anihan sa palay at magbenta ng mga hayupan. Kaya ngayon, nakapag-invest ako ng mga properties. Malaki ang pasalamat ko sa mga magulang ko dahil namulat nila ako sa ganitong buhay.
Matapos magsalita itong si Jeremy, nagsipalakpakan ang mga tao. Maliban na lamang ni Claire at Max, hindi sila makapaniwala na naging ganito ang buhay ni Jeremy ngayon. Kaya naman dahil sa kahiyan, umalis na lamang ang dalawa sa naturang reunion. Wala silang mukhang may harap sa lalaking minamaliit nila noon. Minsan, ang ating buhay ay parang gulong na umiikot. Pero ito ang dapat pagkakatandaan. Nasa ibabaw ka man o sa ilalim, huwag magbago ang trato sa mga taong malapit sa iyo. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.